Kung malakas ang ebidensya ng prosecution, hindi mo kailangan na mag-press release o propaganda o mag-press con kasi yung tao mismo magsasabi, oy, teka, ang duda-duda yung sinasabi mo. Yung proseso nyo mali. Tapos lumalabas, bakit yung pera napunta sa kanya? Bakit binusan ni Sara Duterte yung pera? Bakit sa kanya binigay yung pera? Kasi hindi naman nangyari yun. Di ba? Kasi kung napakita mo yun sa ebidensya mo, tao mismo magsasabi at makakarating sa conclusion na talagang dapat impeach at tanggalin si VP Sara dahil talagang pinagtaksilan niya ang bayan sa pagwawaldas ng kanyang confidential funds. Kung depensa ka naman, hindi mo na kailangan maliwanag ka. Kasi hanggat hindi mapatunayan ng prosecution na ang kanyang ebidensya, wala kang dapat patunayan. May presumption of innocence sa kliyente mo o yung respondent mo Or kung malakas ang depensa mo, makikita ng mga tao yun. Tama ang paliwanag. Gano'n naman pala Hindi mo kailangan pumastos press releases o press con para lang sa innocente ka. Sa inyo pong pag-monitor sa klase ng mga pagtatanong, lalo na sa prosekusyon, kahit sila mismo, naghahanap pa rin ng matibay na ebidensya o patunay na may ginawang mali ang pangalawang Pangulo. Yun nga po yung kasi yung problema Nung binadali nila sa House of Representatives, hindi nila binigyan ng tamang diskusyon at deliberasyon, talagang gusto lang nilang ma-impeach si Vice President Sara. Kaya ngayon, nagkakaproblema sila. Kasi walang tamang paghahanda, hindi nailatag at naiangkla ng tama ang mga kaso, ang articles of impeachment na kanilang ginawa. Kaya ngayon sila nangangapa. Huling-huli sila ngayon, taong bayan, na wala silang ebidensyang hawak. Kasi kung meron kang ebidensyang hawak, talagang matibay ang kaso mo, dapat sunod na yan Nakalatag na ito yung mga witnesses, ito yung mga dokumento o mga papel o mga video o kung ano man na kailangan makita para mapakita natin sa taong bayan at impeachment court na guilty talaga yung sa article of impeachment na yun, itong si Vice President Duterte. Kaso ang nakikita ng tao ngayon, bakit kayo parang nangangapa? Bakit lumalabas na parang batuhan na lang ito ang nangyayaring debate sa impeachment trial? Bakit sinuuna nyo ang mga pangungutya, pagbanat sa Facebook, at pagpropaganda sa mga press conferences kaysa ayusin ang maayos na paglatag ng ebidensya laban kay Vice President Sara? Nangyayari lang yan pagka bilang being a trial lawyer, being one who practices also in court, nangyayari lang yan, parang stalling ka kapag ka nagdadasal ka na sana may ebidensyang lumapag sa aking hita. Nasa harap ko, magkaroon ng himala, biglang bumaba dito yung ebidensya na magagamit ko diretso laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi parang ganun yung nangyari. Umaasa sila na merong madudulas, may magsasalita ng mali o malilito nila para mapaamin na meron talagang pagwawaldas o kawalang yaan na ginawa dito sa confidential funds na ito. Ang problema, yung mga tao, so far napaka-candid sumagot ng mga witnesses Lalo na yung dalawang hostile witness. Actually, victory na nga sa kanila yun na dalawa yung napadeclare nila na hostile witness. Kasi napakadali na tanungin, napakadali na i-grill o interrogate yung mga witnesses na to. Kasi nga hostile witness na, pwede ba silang mag-leading questions dyan. Pwede na nilang latagan ng detalye at ipa-confirm na lang yung detalye na to kung totoo o hindi. Ang problema, hostile witness na nga, hindi pa rin nila mapalabas yung gusto nilang punto na nagnakaw ng confidential funds si Vice President Sara Duterte. Opo. Yun ang problema nila. Opo. So ito yung nagpapakita na napakahina
ang kaso nila sa ngayon. And this is already the second article of impeachment. Opo. So kumbaga, sumatotal po, attorney, yung kanilang mga side comment na kalaunan ay pinunanga ng presiding officer ay kumbaga nagawa pampalaman na lang sa nakikita nyo pong kakulangan talaga, doon na lang sila bumabawi sa trial by publicity. Ayun nga po eh. Ang ginagawa nila, pumapalpak sila sa loob ng impeachment court. Kung usaping legalidad at legalidad, pumapalpak sila. Gagamitin lang nila ang kanilang makinarya at pondo para magpakalat ng propaganda. Yun naman po ang ayaw ng impeachment court. Kasi pag ginagawa mo yun, ibig sabihin, parang walang mo at binabaliwala mo rin ang impeachment court. Pinapakita mo na huwag yung asahan na bibigay ng tamang desisyon o ito yung mangyayari. Pagka yan, yung desisyon laban sa Constitution, ibig sabihin mga nabayaran niya. Kasi ganun na lumalabas eh. At yun ang ginagawa nila. Kaya nga may sub judice rule. Ayaw natin nangyayari yun. At sino mang abogado, depensa ka man o prosecution, ayaw mo rin na lumabas na parang luto naman ito at walang kwenta yung nangyayari ng impeachment trial. Opo. So, yung unang article na tinalakay, itong article 1, sa tingin nyo po parang may pagkakahalintulad na may kulang talaga at hindi pa, alam mo yung parang kahit hindi mo na ipaliwanag, kahit wala ka na mga side comment, pwede nang magdala na malinaw na merong ginawang kasalanan ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo, pero sumatotal, parang same lang sila na wala pa rin ganun na conclusion kumbaga na nakikita nyo po, attorney. Sa akin po, patuloy itong direksyon na na sinusundan nila o yung pinapatunguhan ng prosecution, 2-0 pa rin ito. Kasi mukhang wala pa rin silang mapatunayan na nakaon ni Vice President Duterte ang 105 million na confidential funds. Wala eh. At tandaan nyo, kaya nga po ginawa na public yung trial, yung hearings. Kaya nga ilang oras yan, araw-araw. Diba? Mula alas 10 hanggang alas 3. Nag-hearing yan, diretso. Minsan, late lunch pa yung mga yan. Pinapakita kung ano talaga nangyayari. May mga camera, dalawang media. Bakit? Para mapanood ng taong bayan ang nangyayari sa loob. At pag napapanood ng taong bayan na rin ang makakapag-desisyon kung yung napanood nila ay kapaniwala o hindi. Kung malakas ang kaso mo at prosecution ka o depensa ka, papabayaan mo na magsalita ay yung proseso. Hindi naman takamang tao eh. Nakakaintindi tayo, lalo ng mga tao ngayon. Ang daming ang parang abogado na dahil sa Facebook, dahil sa Google eh. May mga Google doctors, ngayon meron ng mga Google lawyers. Na kaya nilang makita kung ano ba talaga nangyayari sa loob at kung kapanipaniwala ba na talagang ginawa ni Vice President Sara yung aligasyon laban sa kanya. Kung malakas ang ebidensya ng prosecution, hindi mo kailangan na mag-press release o propaganda o mag-press con kasi yung tao is magsasabi, oy, teka, ang duda-duda yung sinasabi mo. Yung proseso nyo, mali. Tapos lumalabas, bakit yung pera napunta sa kanya? Bakit binuksan ni Sara Duterte yung pera? Bakit sa kanya binigay yung pera? Kasi hindi naman nangyari yun. Diba? Kasi kung napakita mo yun sa ebidensya mo, tao mismo magsasabi at makakarating sa konklusyon na talagang dapat impeach at tanggalin si VP Sara dahil talagang pinagtaksilan niya ang bayan sa pagwawaldas ng kanyang confidential funds. Kung depensa ka naman, hindi mo na kailangan oras maliwanag ka. Kasi hanggat hindi mapatunayan ng prosecution na ang kanyang ebidensya, wala kang dapat patunayan. May presumption of innocence sa kliyente mo eh. O yung respondent mo eh. Or kung malakas ang depensa mo, makikita ng mga tao yun, tama ang paliwanag, gano'n naman pala eh. Hindi mo kailangan pumastos, press releases o press con
para lang sa inosente ka. Talagang lahat nakabase doon sa proseso ng pagpapakita mo at paglalata ng ebidensya at doon sa mga ebidensya na ilalatag mo. Pag tama ang news mo at angkop ang mga ebidensya mo, kahit wala kang press conference, maniniwala ako. Ang problema, nakikita natin, puro press con, puro paninira, puro panininda, puro mga statement na sinasabi, panalo na kami. Pinapangunahan pa yung impeachment court. Ba kung ikaw, impeachment court, isa kang senator judge, para kang iniikit eh. Kasi maririnig mo yung isang prosecutor na nag-a-appear sa harap mo sa impeachment court, ang sinasabi, kompleto na lahat ng pinakita namin. Lahat yan, nagpapatunay na kasinungalingan yung sasabi nila at talagang nagnakaw yung si Sara Duterte. At pagka ang impeachment court hindi nakita yan, ako, bulag sila. At kung ikaw naman ang impeachment court, teka muna, bakit mo pinapangunahan? Ipakita niya ebidensya. Opo. Siguro bilang panghuli na lang po, attorney, no? Dalawang article na yung natatalakay, yung Article 1, itong kasalukuyan, yung alleged misuse at misappropriation ng confidential funds. Tapos itong Article 4, grave threats, no? Tapos yung Article 2, yung unexplained wealth daw. Tapos Article 3, alleged bribery. Dito po sa apat na ito, sa tingin nyo po, saan po kaya ang mas mabigat na talagang kung mailalatag nila ng tama at kung meron talaga silang ebidensya ay makakapag-pa-impeach talaga dito kay VP Sara Duterte? Ito nga po yung kasi dun sa tanong mo, Sir Admiral. Ang problema kasi, wala silang mapakitang ebidensya. Kung patuloy nila na gawin yung strategy nila na ganito, kung patuloy na ang pag-handle nila ng kaso ay ganito, kung ang pagpresenta nila ng ebidensya ay ganito, kung ganito pa rin ang sa yung mga susunod na dalawang articles at ganito pa rin sila, nauuna ang yabang, nauuna ang press release, nauuna ang press con, nauuna ang mga witty comments o yung paghahambog. Wala silang patutunguhan. What I see is a dismissal of this case. Of all these cases.